Sinasabi ni Cho Ju-young na magtago ng mabuti si Park Dunwa dahil baka makita niya ang kanyang buhok at papalapit na siya para hulihin siya sa lugar Nozoj. Sila Cho Ju-young ay makikitang si Park Dunwa na habang tumatayo ay nagsalita ito na ang lugar na ito ay pinaghirapan niyang buuhin kaya anong iniisip niyang tatakbo siya at magtatago at inatake niya si Cho Ju-young nakaiwas naman ito at nabigla naman si Park Dunwa dahil hinawakan ni Cho Ju-young ang kanyang kamay at hindi pa daw ba naiintindihan ni Park Dunwa ang kanyang sitwasyon. Dahil ang lahat ng kanyang binuo ay gagawin niyang abo at inatake niya si Park Dunwa at sabi naman nito na walang kwenta at nakakabagot daw ang nilalaro nila. Ngayon kaya nag-isip si Cho Ju-young ng bagong laro. At nang makita niya ang dice ay sinabi niyang ang pagpagulong. Mana ng dice ang susunod nilang laro dahil tatlo ang nakaharap sa dice ay 3 beses niya ring inatake si Park Dunwa at sinusubukan daw ba ni Cho Ju-young na bagbigin siya sa pamamagitan ng laro at hindi rin siya isang tanga tulad niya na basta-basta na lang panang aatake ang kamao at pinagulong ulit ni Cho Ju-young ang dice at habang umiikot ito ay napaisip si Park Dunwa ng plano at sinabi ni Cho Ju-young mukhang merong mataas na ambisyon si Park Dunwa at mga plano subalit mukhang kulang siya sa swerte dahil 6 ang nakaharap sa dice at wag daw magsalita daw ng walang kwenta si Cho Ju-young subalit inatake lang siya nito ng 6 na beses at tila nawalan ng malay si Park Dunwa at napunta tayo na may nagtatanong kung alam ba ito ng kanyang magulang at kung pinayagan siya at sabi pa ng babaeng ito na ngayon sa mga estudyante ang carp at goblin tattoo ang pinakapopular at habang tinatato nito ang baboy ay tinanong niya ang tao sa kanyang harapan kung ano ang tato ang gusto niya na patahimik naman ang lalaki at sinabing ang tato na nasa kanyang dibdib gusto niya ng katulad niyan pabirong sinabi naman ng babae na mukhang may iba pa siyang tinatitigan bukod sa kanyang tato at takip sa kanyang dibdib. At sinabi naman ng lalaki na alam niya ang lahat na ang babae ay scout ng The Heavenly Dragon kaya sana papasukin siya nito sabay labas ng bag ng punong-puno ng pera at si Park Dunwa pala ang lalaki at kung makukuha niya ang suporta nila ang kanyang plano ay mas magiging madali at kikita siya ng malaking pera sabi naman ng babae na hindi siya sigurado dahil mas prefer niya ang lalaki na ay risk ang kanyang buhay kaysa sa pera. Kinuha naman ni Park Dunwa ang pangtato at nabigla ang babae at kung para daw ito sa pera kaya ng i-risk ang kahit ano dahil ang kanyang buhay ay wala naman halaga at sabay saksak sa kanyang sariling leeg gamit ang pangtato dahil nakita ng babae ang dedikasyon kay Park Dunwa at tinanggap niya na ito at kung gaten daw pala yon ang gusto niya sa Heavenly Dragon at una daw ay kailangan niyang ipadala siya sa juvenile prison. At bumalik na nga tayo sa kasalukuyan kung saan may nagmumura at magsitabi daw sila sa daan at si Park Dunwa pala ito na tumatakbo na at pinapaalis ang mga tao sa kanyang daraanan at kailangan niya lang daw ngayon munang makatakas dahil sigurado siya na ang ebidensya ay sinunog na sa labas maghintay lang daw si Cho Ju-young sa kanyan at may bigla naman sa kanyang umatake habang tumatakbo siya at si Magayem pala ito. At sinabi nito na kinuha niya na nag-ebidensya sa lalaki at hinampis niya si Park Dunwa ng bag na puno ng pera at baraha dice na ginamit sa pangdadaya. At tinignan naman ito ng ibang bilanggo dahil mukhang mga ordinaryong baraha lang daw ito at dice sinabi naman ni Magayem na tignan nilang mabuti dahil ito ang sinubukang itakas ng dealer kanina ito rin ang magpapatunay na ang gambling den ay isang scam at tapos na daw ngayon si Park Dunwa natuwa naman si Gunamin dahil may pakinabang naman daw pala si Ma. Gayem kahit minsan at nagkaroon ng mga komento ang mga bilanggo ano scam paano ang pera kung nawala dahil dito kailangan ko itong makuha nagsalita naman si Park Dunwa na hindi niya ito ibabalik sa kanila dahil ang mga perang ito ay ang kanyang pinaghirapan ito ay pagmamay. Ari ko lang bigla naman damatin si Cho Ju-young at sinabing hindi pa tapos at binuhusan niya ng gasolina. Si Park Dunwa nagulat naman ang mga bilanggo at meron pa daw panghuling laro at ang pangalan ng larong ito ay katulad ng pag-endure ng electric shock dahil natalo. Daw si Park Dunwa ito daw ang una sandali lang daw. Dahil may mga gasolina pa sa pera wag mo itong gagawin.
At pinagmumura niya si Cho Ju-young dahil sinabi niya na daw kanina pa na ang lahat na kanyang binuo ay susunugan niya hanggang sa maging abo at mag-uumpisa na si Cha Ju-young na kuryentehin si Park Dun-hwa subalit nagulat siya dahil hindi niya pa nakukuryente si Park Dun-hwa. Ay nawalan na ito ng malay at mukhang natalo daw si Park Dun-hwa. Sino naman daw ang may pakialam at agawan na sila sa pagkuha ng mga pera sa sahig at ang may puting buhok naman na nagmamasid lang at iniisip niyang scam ito ang kanilang Park Dun-hwa daw ay walang ipinakitang salita sa kabanatang ito kung ano ang sinabi ng lalaki makalipas ang 1 taon at 2 buwan. Ang inmate numero 7,849 na Park Dun-hwa ay nakalaya na kahit na nakadanas siya ng pagkabigo sa kulungan. Salamat dun dahil naging leksyon ito sa kanya at magbabago na siya simula ngayon at bigla naman sumulpat ang pamilyar na lalaki at binati si Park Dun-hwa sa pagkakalaya nito. Dahil nagtrabaho daw ito ng lubos at inalok niya ng tofu at wala naman daw nag-aalaga sa kanya at pamilyar. Ang eksenang ito sa nagdaamang kabanata at hiyumangin ng tawad si Park Dun-hwa dahil hindi na siya makapag-supply. Mula sa loob maghintay lang daw sila ng kaunti oo naman daw pero bago yon dahil ang pera na kanyang inutang para sa pangsugal ay yun muna ang una nilang aayusi. At sabi naman ni Park Dun-hwa na nakikita niya naman na wala siyang pera ngayon. Nagsalita naman ang lalaki. Ano pera, hindi na yun kailangan, alam mo naman palaging may ibang paraan. Ano daw ba ito at tignan daw nila kung ilan ang pera na utang niya. Kung ay kakalculate nila ito ang maximum legal interest ay nasa 1,238,776,440 won. Sandali lang daw sabi ni Park Dun-hwa subalit tinulak na siya ng lalaki papasok sa sasakyan. Magmadali na daw sila dahil naghihintay na ang kliyente at umalis na sila. Sa loob naman ng bilangguan ay sinasabi ni Gu namin na si Park Dun-hwa ay patay na. Nakita niya daw ito sa pamamagitan ng kanyang matalas na paningin. At sa naman ni Magayem na nakuha niya na lahat ng ebidensya. Pinuri naman sila ni Cho Ju-young at pumasok na siya sa isip niya natamba na ang isa kung kaya tatlo na yun nadurog niya na ang mga binhi ng The Heavenly Dragon. Kaya sino naman ang sunod na bigla naman sila sa kanilang nakita dahil may ibang tao sa kanilang selda. Sino daw ba ito at kung bakit ito pumapasok sa selda ng iba at kung gayon daw siya ito ang babae sa car accident. Nakakaawa naman daw dahil dito ay sinugod agad siya ni Cho Ju-young at pinatumba ang lalaki at magdala daw sila ng unan. Bakit naman daw bigla na lang kailangan ni Cho Ju-young ng unan? Yun daw ay dahil ayaw niya ng ingay at echo na lalagpas sa pader at maririnig ng iba. Napunta tayo habang nagbibilanag ang lalaking may puting buhok. 1 ina, 2 ina, 3 ina, ilang ina kaya ang meron na boboring na do siya meron daw bang nakakatuwang pangyayari. Dopamine rush habang naboboring ang lalaking ito at nakatingin sa pinton na bamuka at may nagsalita na madali lang palang hanapin sila. Naghirap lang siya sa wala. Ang eksenang ito ay nangyari sa chapter 11 at ang tungkol daw sa binhi ay aalisin niya ito para hindi na lumaki pa. Habang nakikita ng lalaking may puting buhok ang nanlilisik na mata ni Cho Ju-young ay natuwa siya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan humihingi ng unan si Cho Ju-young. At bakit naman daw kailangan ni Cho Ju-young ng unan ngayon? Para daw ang sigaw ng lalaking ito at ang echo ay hindi marinig sa kabilang selda o pader at labas at diniinan niya ang pagkakahawak sa lalaki. At hindi daw ba siya naiintindihan na ang energy ay mag-echo bago pa man maka-atake si Cho Ju-young ay nagulat siya dahil iniharap ng lalaki ang iginuhit niya dragon. Nagulat daw ba si Cho Ju-young? Ang dragon tatong ito ay ang hinahanap mo diba at kailangan niya daw ngayong kaunting tulong at umalis na siya sa pagkakahawak ni Cho Ju-young. Ang mga dragon na iyon ay kaya kong tadteren para sa iyo ngunit uunahin nilang ayusin ang hindi pagkakaintindihan at pinilot niya ang larawan. Ito daw ay nahulog mula sa sketchbook. Wala daw siyang ibang intensyon kaya tignan niya ito dahil siya ay benefactor na gusto siyang tulungan at inaabot niya ang larawan. Napatahimik naman si Cho Ju-young at kinuha ang larawan. Umalis na daw ang lalaki. Nagulat naman ang lalaki dahil akala niya matalino si Cho Ju-young. Subalit mas tanggen pa ito sa kanyang mukha at bilang leader daw ng isang selda ay pwede siyang makipaglaban
Dito subalit kung aatake lang siya ng padalos-dalos, ay mamamatay siya sa kamay ng ibang leader ng selda. Nang walang nakakaalam sa juvenile prison ay mas mapanganib. Na mga dito tatanggihan niya daw ba ang alok niya sa isip naman ni Cha Ju-young ay hindi mapapagkatiwalaan. Ang lalaki dahil bigla naman itong sumulpat sa dito. Ang lalaki naman binubuksan ang bintana at nababali. Daw ito at ito daw ay bigla na lang umaalok ng isang kasunduan. Bigla ano ba ang gagawin ng lalaking ito? Para makalabas sa pamagitan ng kanyang tulong na bali. Na daw nang tuluyan ang bakal sa bintana at si Gunamin naman ay nabigla dahil dito wala namang masabi si Cha Ju-young dito at tinawag niya ang lalaki na Shaggy. Kung ano daw ang kanyang intensyon at ano ang kanyang goal. Anong goal daw ang sinabi niya? Dopamine rush daw. Ang kanyang goal ng kinabukasan sa juvenile detention center auditorium. Hindi makapaniwala ang mga bilanggo. Imposible daw ito. Ang lugar daw na ito ay puno ng mga lalaki subalit merong mga babae. Ang mga babaeng ito ay galing sa simbahan. Sabi pa ng mga preso ay ang Holy Spirit ay punuin siya at Amen Hallelujah ang sinabi ng ibang preso katulad daw ng inaasahan nila sa The Grand of the Grace Cathedral ay nasa ibang level si Jesus daw ang future. Sabi naman ng isa na si Mama Mary. Yun ang Heavenly Cathedral. Habang may naaalala si Cha Ju-young dito at napunta tayo sa simbahan na tumago. Daw siya kung hindi ay mahahanap niya siya magtago. Daw siya kung dahil mahahanap niya siya habang patuloy. Pero na humahanap ang babae ay nahanap niya na ang hinahanap niya. Ang babaeng ito ay si Lee Dayon, ang childhood friend ni Cha Ju-young at ang kasalukuyang edad nito dito ay 17 at si Cha Ju-young pala ang lalaki. Ano daw ba alam niya daw na natutulog lang ulit dito? Si Cha Ju-young oo naman daw. Sabi ni Cha Ju-young nagising lang daw siya sa ingay ni Dayon. Nagulat naman si Dayon. Lumalamig daw dito paggabi. Ayos lang daw ito. Basta mas maayos kaysa sa bahay nila. Nalungkot naman si Dayon at napatahimik. Naging alerto naman si Cha Ju-young dahil may bumubukas ng pinto at meron daw bang sinamang iba si Dayon. Hindi daw ba kaya si Yuna ito at makikita natin ang isang babae na hinahap si Dayon dahil si sister daw ay nagmamadaling bumalik sa orphanage. Kung malalate daw si Dayon ay mapapag-alitan siya. Tinanong naman ni Cha Ju-young si Dayon kung ano ngayon ang kanyang ginagawa. Tahimik naman na sinabi ni Dayon na tumahimik si Cha Ju-young dahil kung mahuhuli sila ay sila ang lilinis sa cathedral ng buong linggo. Habang naaalala yon ni Cha Ju-young may salita kung ano daw ba yon. Nakasaksi daw ba siya ng himala dahil ang radiant glow at ang matamis na boses. At sabi pa nila na heavenly visual. Saan daw tumingin daw siya doon at tinawag nila ang babaeng kumakanta na isang saint o santa. Nagulat naman si Cha Ju-young. Nang makita niya ito ay naalala niya na ito si Sien Yuna na humahanap sa simbahan noon. Nabigla naman si Song Yuna dahil nang makita niya ang tumitingin sa kanya ay nakilala niya agad ito na si Cha Ju-young. At sa cafeteria kung saan kumakain ang mga preso ay sabi ng babae na nandito sila upang mag-uakalat ng pananampalataya. Subalit mukhang walang pag-asa sa kanila dito at napakasarap daw nito. Curious daw siya kung ano pang ibang pagkain ang meron bukod sa sausages. Ang ibig sabihin niya daw ay kung ano ang nasa loob niya. Nagrereklamo naman ang isang babae dahil bakit niya daw kailangang pagsilbihan ang scumbag na katulad nun at sasabihan niya daw ito na mapunta sa impyerno. Inaawat naman siya ng kasama niya dahil napakalas ng kanyang boses. Ang tao daw na katulad nun ay hindi deserve na magkaroon ng isang mangko ng kanin. May isa naman na nagsalita na nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat daw sa pagbibigay sa kanila ng pagkain sa kabila ng kanilang kasalanan. At isa rin ito sa leader ng selda at salamat daw sa mga sister na ito. Mukhang isang Katoliko ang lalaki. Sumang-ayon naman ang isa at nag-sign of the cross na ang lalaki. At sabi nito na Amataba Buddha. Nagpapasalamat ang lalaki. Sa Bodhisattvas wala naman masabi ang dalawa dahil akala nila Katoliko ang lalaki at ipinagsawalang bahala na lang nila ito. At saan daw ba pumunta si Yunho? Dahil sabi niya ay babalik agad ito pakatapos ng break. At makikita natin si Song Yunhan na sinasabing mainit. Init dito. Humingi naman ng tawad si Cha Ju-young dahil wala sila sa magandang lugar para tumaho sa iba. Hindi
Daw sabi ni Song Yunho dahil ang choir robe daw ay comfortably ng kaunti at habang patuloy ang kanilang pag-uusap sabi ni Song Yunho dahil minsan lang daw sila makapag-usap kaya ang awkward daw nito dahil dati ay tatlo sila laging magkakasama si Dayon daw nang pagkatapos umalis niya pinigilan naman siya ni Cho Ju-young na ang topic na ito alam naman daw niya ito na si Dayon at Cho Ju-young ay palaging magkasama at magkapareha nagulat naman si Cho Ju-young dahil hinawakan siya ni Song Yunho sa kanyang mga balikat at sa oras daw na yun mik ang naghihirap si Cho Ju-young mag-isa at mag-paging nag-iisa. Napunta tayo sa paaralan kung saan namamanghaang mga estudyante sa isang babae at kung bakit daw merong napakagandang babae sa paaralan nila at ang babaeng ito pala ay si Song Yunho isang first year at mas maganda daw siya sa personal at bakit naman ang napakagandang tulad niya ay pupunta dito sa second floor sino daw ba kaya ang gusto nitong makita ang binisita pala ni Song Yunho ay si Cho Ju-young at tinanong niya ito kung bakit hindi ito sumasagot humingi naman ng tawad si Cho Ju-young at tinanong kung may problema daw ba. Nainis naman si Song Yunho dahil hindi naman daw. Yun tinignan ni Cho Ju-young ang dami niya din daw natanggap na regalo sa kanyang kaarawan ng nakaraang taon kaya hindi niya lahat nagagamit at tinanong niya si Cho Ju-young kung pwede daw ba siyang tulungan nito sinabi. Mama ni Cho Ju-young na may plano na silang dalawa ni Dayon ngayong araw at limabos na si Cho Ju-young. At humingi ng tawad sa susunod niya na lang tutulungan. Napatahimik na lang si Song Yunho at napatingin na lang sa pag-alis ni Cho Ju-young at bumalik na tayo sa kasalukuyan. Na tinatanong ni Song Yunho na nahihirapan na daw ba si Cho Ju-young at nararamdaman na nag-iisa lang. Siya wala naman masabi si Cho Ju-young na iintindihan niya naman daw kung ano ang mamuhay ng mag-isa at iwan. Subalit hindi daw nag-iisa si Cho Ju-young dahil nandito siya para sa kaniya nasambit na lang ni Cho Ju-young. Ang pangalan ni Song Yunho sabalit daw bakit hindi niya sinasagot ang mga sulat na pinapadala niya merong rason naman daw si Cho Ju-young at may problema daw. Ba pareho pa din daw nung dati si Cho Ju-young at hinawakan niya ang kanyang buhok at may sasabihin sana kay Cho Ju-young subalit hindi niya ito natuloy dahil may roong tao sa labas na kung hindi pa daw ba kumakain si Manager Kim at narinig niya daw na namimigay ng lunchbox na puno ng pagkain dun pumunta na daw sila. Dun at subukan yun at gutom na daw siya at baka mamatay na siya sa gutom at sabi naman ni Song Yunho oo nga pala lunchbox ilang taon na rin baga ulit. Tayo nakatikim nun at inayos niya na ang kanyang damit. At naghanda nang umalis si Song Yunho at nagagalak daw. Siya na nagkita ulit sila ganun din daw si Cho Ju-young. Magkita na lang daw sila sa susunod sa labas sa susunod. Na 3 taon tinawag naman ni Song Yunho si Cho Ju-young dahil babalik daw siya sa susunod na linggo. Dahil pumayag daw siya na magboluntaryo magtrabaho tuwing linggo sa simbahan at nakangiti niyang sinabi na natutuwa talaga siya na magkita sila ulit at sa kinakainan ng mga bilanggo ay may nagtanong kung nag-enjoy ba sila sa kanilang kinain at si Song Yunho na daw ang maglilinis sabi naman ng preso na ang basura ay dapat linisin ng basura at sabi naman ng isa na magpahinga na muna ang kanilang saint at may sumigaw naman na siya ang tunay na basura at ibigay daw nila sa kanya ang mop at pagpalain daw sila habang tingin naman ang dalawang babae nagsalita ang isa na tulad pere ng dati na nakikipagsalamuha siya sa mga kriminal na yan mukhang may malakas siyang sikmura. Sabi pa ng isa na nakakahiya daw ito at tungkol daw sa usap-usapan ay mukhang totoo yun na si Song Yunho na madalas pumunta sa motel nagpintig naman ang tenga ni Cho Ju-young at ang saint daw ay isa talagang saint. Isang banal na babae natutuwa naman si Song Yunho na makipag-usap sa mga bilanggo at napunta tayo na nagsasalita ang isang madre na Panginoon ako ngayon ay nalulungkot at nagsalita rin ang isang preso na siya din ay nalulungkot sabay unat ng kanyang katawan. Sabi naman ng isa na Panginoon mukhang matatapos ito. Sa boring sabi ng isa na wala dito ang Panginoon at nagsalita ang madre na John 8:32 na malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay papalayain ka at ang ibig sabihin daw nito ay papalayain tayo sa ating mga kasalanan at hahanap para tayo ay maligtas at ang Panginoon ay mahal tayo sa ngayong araw ay kayong lahat ay malaya at hinubad na nila ang kanilang robe na pasigaw
naman ang magbilanggo dahil dito at para daw sa kapakanan ng lahat at sinigaw nila ang Lord at nagsimula ng sumayaw. Ang isang babae at ganun din ang isa sumayaw ang mga babae pati na rin si Song Yunho ay sumayaw na at sigawan nila na yan ang kanilang saint at sabi ng isang preso ay mamatay na siya rito sabi pa nito na magpapanggap. Silang pupunta sa bathroom at patagang pupunta sa waiting room ano naman daw ang gagawin nila doon sabi ng isa. Malalaman niya na lang daw yon kapag pumunta na sila. Doon at binati naman sila ng madre na magaling daw ang kanilang ginawa sabi naman ng isa na wala siya marinig. Dahil sa ingay kanina sabi ng madre na magdadasal sila. At parang military performance daw ito at nagharutan na nga ang mga babae at si Kim Minji daw ay pink ang suot sabi naman nito na wag siya nitong hawakan at makikita natin ang dalawang manyakol na narinig nila. Ang mga sinasabi ng mga babae at tignan daw nila kung anong kulay pa ang suot ng iba at napatawa sila sa kanilang binabalak may bigla naman bumuka ng pinto. Na nakikita niya daw at makikita natin si Cho Ju-young na sumunod dahil narinig niya ang pinag-usapan ng dalawa. At may makikita daw silang iba yon ay impyerno at napalingon. Naman ang dalawa bigla naman nagkaroon ng isang pagsabog. At may nagsalita ng 10 utos ng Diyos ang ika-7 ay wag mang boboso at ang nagsasalitang ito ay ang leader din ng selda habang nakapatong sa dalawang lalaki ang ginawa daw ng dalawa ay nakakahiya at hindi daw ito mapapatawad ng Diyos lumabas naman si Song Yunho at tinanong si Cho Ju-young kung ano ang nangyayari. Nabigla naman si Song Yunho dahil nakita niya ang dalawang lalaki na walang malay at dumabi si Song Yunho kay Cho Ju-young at mukhang nagulat daw si Song Yunho humingi naman ito ng payumanhin at makalipas ang isang linggo ay patuloy parent na nangangaral ang madre na ang ating mga kasalanan ay pinapatawad na. At sa donations to Rafe ay may nagsalita na ang paglipat ng mga gamit na ito ay hindi naman masyadong mahirap. At ano naman daw sabi ng tatlo habang nakatutok ang kanilang patalim kay Cho Ju-young at ngayon daw ay nahuli na nila siya at huli na daw para tumakas at sumugod na sila patungo kay Cho Ju-young sabay-sabay. Nilang sinugod si Cho Ju-young at sinaksak nagsalita. Nama si Cho Ju-young na tiyak na masusumpa sila dahil sa pagsira ng mga gamit sa donasyon at bumuhos na ang tubig at maligo na do sila sabi ni Cho Ju-young hindi naman sila makapaniwala dahil akala nila ay nasaksak nila si Cho Ju-young at sa pagtingin pa lang daw sa kanila ay mukhang hindi daw sila mga leader at inatake na niya ang tatlo at tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanila na gawin ito. Nagulat naman si Cho Ju-young dahil binuksan ng gwardya ang pinto at ano daw ang ingay ngayon lang at ano daw ang ginagawa nila dito at nagtaka naman ang gwardya ano daw ito at bakit nandito ang isang estudyante at sinasabi niya daw ba na may nangyari sa kanya at tinuro niya si Cho Ju-young yun daw ang gumawa nito. Makikita natin ang pag-uusap sa telepono tungkol sa pera at napangiti ang may hawak ng telepono at habang nakaupo ang lalaking kalbo ay nagsalita ang babae. Na wag nitong babawiin ang kanyang sinabi na bibigyang siya nito ng 500,000 won ngayon nakangiting tugon naman ng kalbo na oo naman daw bibigyan niya ito ng maraming pera at mas maganda daw siya kapag wala siyang make-up at kailangan daw nilang magpasamalot sa langit dahil doon at ipapaliwanag niya daw yon sa kanyan at maupo siya sa kanyang tabi. Nagulat naman ang kalbong lalaki sa kanyang nakita dahil may bigla na lang bumukas ng pinto at tinanong niya ito kung sino ang lalaking ito. Sabi ng pumasok na lalaki na isa itong illegal metal. At hindi lang basta kung sino ito kundi ang pastor. Panang simbahan pastor pala ang kalbong lalaki at tinanong niya ang lalaki sa kanyang harapan kung pinagbabantaan ba siya nito at tinawag niyang maliit na bata ang lalaki. Kahit sobrang laki nito habang nagsasalita ang pastor. Na ito ay sinuntok na siya ng malaking lalaki at tinanong siya nito kung magiging maayos lang daw ba siya at pinagsusuntok niya ito at pastor daw ito ng isang cult. Sigurado daw ba siya na kaya niyang pigilan ang Baidyong ito na kumalat sabi naman ng pastor hindi naman sa ganun subalit nagsalita ang malaking lalaki na wag na siyang mag-alala dahil maaayos nila ito kung may sapat siyang perang pangbayad sa lugar sa langit na punta. Tayo sa kasalukuyan kung saan si 7,179 na Cho Ju-young ay manantili ng 10 araw sa solitary confinement. At sinabihan niya si Cho Ju-young na wag na siyang
Gagawa ng ganun sa araw ng bisita at aware naman daw siya na binibigyan siya ng special treatment ng warden. Dahil involved siya sa insidenteng ito ay hindi siya makakalabas sa solitary confinement ngayon at pinapanood Karen ng Minister ng Hustisya sa CCTV at yun rin ang rason kung bakit hindi kita pwedeng palayain, tandaan mo yan at umalis na ang gwardya at ito nga talaga ang juvenile prison na gumawa ng nakakahiyang bagay na yun at habang inaalala ni Cho Ju-young ang pangyayari na tinuro siya ni Song Yun-ho at bakit niya daw yun nagawa sa parehong oras ng pagseserbisyo ng simbahan ng tanghali at napunta tayo sa parking lot sa loob ng bilangguan at may nagsalita na para sa kanila na magkita sa ganitong pagkakataon ay mukhang kagustuhan ng Panginoon. Long time no see daw, sabi ng leader ng Zelda kay Yunho. Alam daw ni Song Yunho na korap ang lugar na ito, subalit ayos lang ba daw na umalis sa bilangguan ang isang preso. Sinabi naman nito na ang katulad niyang leader ng Zelda at iba pang leader ay nagbabayad sa warden buwan-buwan at binibigyan kamay ng sapat na kalayaan, kaya wag kang mag-alala na kahit hindi matagal na makakasama kita ay sapat na yun ang makasama ka. Ay nagpapaalala sa akin ng nakaraan kapag kasama kita ay ako ang humahatol sa mga erehe kahit na ang aking pamamaraan ay magaspang at ang pangalan ng lalaki ay Namgang Joseph. 12 cases aggravated assault at intimidation. May 18 na kaso pa ang hindi nalalaman. At magaling daw nakatulong si Song Yunho, sabi ni Namgang, kaya hahayaan niya na lang kay Song Yunho ang paghatol kay Cho Ju-young at napunta tayo kung saan nakaupo si Cho Ju-young na patuloy na nag-iisip na kahit isipin niya pa daw ay hindi niya pero naiintindihan na mayroong tao na sinusubukan akong mahulog sa patibong. At ang mga lalaking yon na sinubukan akong saktan ay isang kasali sa patibong upang makabili ng oras. Ang tunay nilang intensyon ay ma-frame up ako at kasuhan ng sexual assault, ngunit si Song Yunho ay nagbago ang kanyang isip sa huling pagkakataon na sinabing, ako ang nagligtas sa kaniya at ang mga presong nawalan ng malay ay ang dumalo sa kaniya doon at sinubukan siyang pagsamantalahan at sinabi niyang ako ang lumigtas sa kaniya. At sinabi ng gwardya sa ngayon ay ibalik sila sa kulungan at hindi daw ba kaya ginagamit lang si Song Yunho ng iba at sino naman kaya yon at bakit nagbago ang kanyang isip sa oras na yon at niligtas ako. Ay tinawag naman ni Cho Ju-young ang gwardya at hihingi daw siya ng isang favor. Lumapit naman ang gwardya at sinabing dahil sa CCTV ay wag ka dapat kumuha ng atensyon at alam daw naman yun ni Cho Ju-young kung kaya gusto niyang ipatawag sa gwardya ang isang tao. Napunta tayo sa na nagsisalite si Namgang Nanong. Unang araw daw ng pagbisita nila Yunho ng nakaraang linggo at iniiwasan ako at tumago sa likod ng iba. Ay napagtanto ko na ikaw ay nabighani sa isang lalaki. Kaya binigyan kita ng pagkakataon na humatol sa lalaking yun gamit ang iyong dalawang kamay, ngunit bakit hindi mo yun ginawa, sabi naman ni Song Yunho habang nanginginig na ang sinasabi niyang paghatol ay pwede niya bang itigil na ginawa ko naman ang lahat ng sinasabi mo. Noon sabi naman ni Namgang na nakalimutan na daw ba ni Song Yunho na nasa kanya ang lahat ng videong iyon. At ikaw ay gumagawa ng magandang trabaho, kaya ang kailangan mo lang ay tulungan ako ngayon at pati na rin sa hinaharap. At ang iyong ina, hindi pa natatapos ni Namgang ang sinasabi niya ay hindi na nakapagtimpi si Song Yunho. At tumaya na ito dahil ay re-report niya daw ito sa mga polis ang lahat ng krimen na ginawa nito sa labas ng kulungan. Nahulog naman ang hawak-hawak ni Namgang sa sahig at mukhang mas malala pa pala si Song Yunho sa kanyang inaakala at nakapatong o nasa harapan na ni Song Yunho si Namgang at gagamitin niya daw ang pagkakataon na ito ngayon na ay purify siya o linisin. Napasigaw naman si Song Yunho dahil dito sumigaw lang daw siya hanggang sa gusto dahil ngayon ay walang sinuman ang malapit sa kanila kundi silang dalawa lang at ngumiti ito sa kanyang kamanyakolan at bigla naman may bumukas ng pinto ng bus at napalingon naman dito si Namgang. At umaakyat na ng hagdan ang taong pumapasok sa bus. Tumingin naman dito si Song Yunho at makikitang si
Cha Ju-young pala ito at papano niya daw yun nagawa, papano niyang magawang makalaya sa solitary confinement at maaaring maghintay daw ba ito ng ilang sandali na paluna naman si Song Yun-ho dahil daw meron siyang kailangang asikasohin, gawin niya daw kung ano ang gusto niya, sabi ni Cha Ju-young at paunti-unti nang sumasara ang pinto ng bus at sinabi ni Cha Ju-young habang nanlilisik ang kanyang mata na dahil daw may kailangan din siyang asikasuhin. Bumalik tayo kung papaano nakalabas si Cha Ju-young. Sa solitary confinement nang tinawag niya ang gwardya. At sinabihan siya na wag kumuha ng masyadong atensyon. Dahil ang minister ng paghatol ay nakikita sila sa CCTV, alam naman daw yun ni Cha Ju-young kung pwede niya daw ipatawag ang isang tao para sa kaniya at may nagsalita na ano daw ba ito dahil mayroong private room si Cha Ju-young, nagseselos tuloy siya at mukhang komportable daw dyan, gusto niya rin daw pumasok, sinabi naman ni Cha Ju-young na hindi niya siya ipinatawag upang magbiro lang dahil sinabi daw nito dati natutulungan siya nito kay magtulungan sila ngayon at ipakita niya daw kung papaano siya nito tutulungan na patahimik naman ang may puting buhok at sabihin daw sa kaniya ni Cha Ju-young kung anong klaseng tulong niya lahat daw ba, at bumalik tayo sa kasalukuyan habang tinitigan ni Song Yun-ho si Cha Ju-young ay tinawag niya ito. Pinapalayo naman ni Cha Ju-young si Namgang mula kay Yun-ho, lumayo na daw ito ngayon din at mukhang merong hindi pagkakaintindihan dito, sabi ni Namgang ito daw ay isa lamang religious activity dahil dito ay pasiga. Na inulit ni Cha Ju-young na lumayo na ito kay Yun-ho. Tumayo na si Namgang, sinabi naman nito na religious activity ang kanilang ginagawa, hindi niya daw ba ito naiintindihan at mukhang mahirap itong intindihin ng erehe. Bigla naman umatake si Cha Ju-young at sinuntok ito at itigil na daw nito ang walang kwentang pinagsasabi niya dahil ang ginawa niya kay Yun-ho ay isang krimen. At pinag-aatake niya ng paulit-ulit si Namgang ang katulad daw niya ay kailangang punatin ng pinong-pino. Bago pa man tumama ang atake ni Cha Ju-young ay nagsalita si Namgang na namagaling sumuntok si Cha Ju-young. At ito rin daw ang una niyang makakita ng isang tao na accurate ang pag-atake sa vital points at sino daw ba ang nagturo sa kaniya. Sinipa naman agad ito ni Cha Ju-young at sinabing wala na siyang pakialam doon. Nagulat naman si Cha Ju-young nang sinabi ni Namgang na ang kanyang skill ay hindi niya natutunan mula sa tao, subalit ito ay ipanagkaloob ng Diyos sa kaniya ang ganitong katawan at inatake niya si Cha Ju-young. Maririnig ang malakas na tagungdong at pagyanig ng bus at si Song Yun-ho naman ay hindi makapaniwala at siya daw ang anghel ng Diyos at siya ang tagahatol sa mga erehe at totoo yun, di ba? At lumingon siya kay Song Yun-ho na punta tayo sa isang lugar at makikita natin si Song Yun-ho na nagsasabi na namumuhay silang hindi magkakasama dahil sa utang at sana daw sa susunod ay mamuhay sila nang magkakasama silang buong pamilya at ipinagdasal niya ito at pagkatapos nito ay hindi daw nila maisip na namumuhay sila ng hiwalay ng kanyang ina dahil sa naiwang utang ng kanilang ama, kung ang ibig sabihin daw ba nito ay binabayaran ng mag-isa ng kanyang ina. Ang utang yun daw ay nakakamangha at ipagdarasal daw nila si Yuna at nagpasalamat naman ito sa kanila. Sa hallway naman ay may tumawag kay Yuna na palingon naman siya dito at sino daw ba ito. Nagpakilala ito na siya daw ay si Namgang Joseph at nagsimula siyang sumali sa Bible camp ng nakaraang linggo. Hindi niya daw sinasadyang marinig ang pinagdadaanan ni Sister Yuna sa kanilang pagkakautang at iniisip niya daw na matutulungan niya siya at mayroong paraan kung papano nila mababayaran agad ang kanyang utang. Ano naman daw yun, sabi ni Yuna at nagsimula na ang kanilang ginagawa na sinasabi ni Namgang na ito ay ang hatol sa mga erehe at ito daw ay bagay sa kakayahan ni Yuna. Ang ereheng ito ay ang umakit kay Sister Yuna. Si Cha Ju-young daw ay hahatulan niya ngayon. Bago pa makaatake si Namgang ay may biglang hamampas sa kaniyang ulo. Napahawak siya sa kaniyang ulo at si Yuna pala ang hamampas at tumigil na daw ito sa kaniyang ginagawa. Subalit hinawakan ng mahigpit ni Namgang ang paa ni Cha Ju-young at itinapon ito ng napakalas at tumilapon ito sa unahan ng bus. Nag-aalala naman si Yuna at dahil si Cha Ju-young daw ay hindi nabiyayaan at sinampal nito si Yuna at wag daw mag-alala si Yuna dahil ngayon daw lilinisin niya na si Yuna, ngunit bigla na lang
May nangyari sa kanyang katawan at bakit daw ba ang kanyang katawan ay hindi na nakikinig sa kaniya at napasok ka siya ng dugo sa sahig at ano daw ba ang nangyayari? Sinabi naman ni Cho Ju-young na siya na mismo ang nagsabi. Kanina na ang pag-atake sa vital point ng kalaban kahit na ang pinagpala mong katawan ay hindi kayang ma-endure ang internal injury at wala na rin daw sa mabuting kondisyon si Cho Ju-young sa loob ng bus ay sinabi ni Cho Ju-young na wala ito kaysa sa tiniis na sakit ni Yoon na makikita natin ang mga panlinis at napagdesisyonan niya na daw na ang katulad niya nagkasala ng sexual assault ay dapat maparusahan ng pisikal at chemical at kailangan itong matapos ngayong hapon.